Yo, what's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel, no? So for today's video meron tayong topic ngayon, no? At ang topic natin ay about sa pagpapatawad, no? So ikaw ba kapatid, meron bang taong nakagawa sa ng kasalanan at hanggang ngayon hindi mo pa rin siya napapatawad sa kanyang nagawang kasalanan? So sabihin na natin 10 years, 5 years na siyang nakagawa sa ng kasalanan. Pero hanggang ngayon kinikimkim mo pa rin o dinadamdam mo pa rin, no. So sabi ng Panginoon sa Bible, no. So hindi naman talaga 'to direkta sa ating sinabi. Ito ay sinabi sa mga apostol, no. So sa kanila ito sinabi at hindi ito para sa atin. Pero bilang ang Bible ay salita ng Diyos, ito ay may apply natin sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, no. So ilang beses ba dapat magpatawad, no, sa kanyang kapatid? Sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol, no. Kung humingi daw ng tawad sa iyo yung tao, patawarin mo kung talagang sincere siya o galing sa puso talaga yung kanyang paghingi ng tawad. At kapag nakagawa ulit siya ng kasalanan at humingi siya ng tawad ulit sa iyo na galing sa kanyang puso ulit, patawarin mo siya ulit, no. At tinanong naman ng apostol kung ilang beses ba dapat daw magpatawad. Sabi ng Panginoon, sa 7 beses daw ba? Sabi ng Panginoon, hindi lang 7 beses, no? 77, no? Parang 777. Parang 777. Yun yata yung pagkakaintindi ko kung correct me if may wrong, no? So, bilang tao, no? Part talaga ng pagkapatawad ay, ang ibig sabihin kasi niyan yung parang kababaang loob natin, no? 'Di ba sabi nga ng Panginoon, ang nagpapakababa ay siyang tinataas, no? Kung gusto mong itaas ka ng Diyos, kailangan mo magpakababa, no? Yan yung kailangan natin gawin bilang isang mananampalataya, no? Kaya kung meron tayong mga nakaaway or nakaalitan or nakatampuan, nakagalitan, nakasamaan ng loob nung mga panahong hindi pa tayo Kristiyano, ngayon patawarin na natin sila, no? Kasi isa yan sa kailangan natin gawin, no? Unang-una, kailangan muna natin patawarin yung ating sarili, no? Dahil sobrang dami nating kasalanan. Sobrang dami nating karumihang ginawa dito sa mundo. Kumbaga yung sarili muna natin ipapatawarin natin bago tayo lalapit sa Panginoon at hihingi tayo ng tawad sa Kanya sa lahat ng kasalanang nagawa natin, no? So mabigat talaga yan. Lalong-lalo na kung sobrang bigat, no? Yung pagpapatawad naman sa kapwa is talagang napakahirap din gawin yan. Lalo na kung talagang mabigat yung ginawa sa yung kasalanan, no? Hindi yan basta-basta magpapatawad. Makapatawad halimbawa yung partner mo nangalun niya or ng lalaki or ng babae, hindi yan ganun kadaling patawarin dahil masakit sobra yan emotionally, no? Sobrang ano yan, sobrang damage ng emosyon natin diyan, no? Talagang durog na durog yung emosyon mo diyan. But sabi nga ng Panginoon, magpatawad ka pa rin, no? Kasi kung hindi ka nagpapatawad, mabigat 'yun, no? Kung hindi ka nagpapatawad, sabi ng Panginoon, hindi ka rin patatawarin ng Ama. Kasi nga ikaw mismo hindi ka nagpapatawad eh. So yung Ama, hindi ka rin patatawarin. Kung nagpapatawad ka, papatawarin ka rin ng Ama, no? So napakabigat ng salita na 'yon kung atin uunawain, no? Kaya nga sabi ng Panginoon na lagi kang magpatawad sa mga nakakagawa sa iyo ng kasalanan. So ako, hindi naman ako perfect. So alam ko marami akong nasasabi minsan na masakit or mga biro lang pero mas parang ano, parang hindi naman siya dapat sabihin, no? Lalo na kapagka mga unbeliever yung kasama mo, 'di ba? Kapag yan ay mga nagbibiro, hindi yan biro na ano lang, na simpleng biro lang. Yung mga biro niyan talagang ano talaga, malaman talaga, 'di ba? Yung biro na may kasamang mura, panlalait, pero biro lang 'yon, no? Kaya nga kung makakatiyempo ka ng taong madamdamin or mahina yung kalooban sa mga biruan, talagang mapipikon agad, 'di ba? But yung topic natin ay about sa pagpapatawad, no? Kaya kung ikaw ay may dinadamdam or meron pang kinikip sa iyong puso about sa family mo, kaibigan mo, best friend mo, ex mo, or
kapatid mo. Hindi ko naman sinabing, patawarin mo 'no, patawarin mo agad 'no. Ikaw mismo patawarin mo muna yung sarili mo, bago mo sila patawarin. At lumapit ka sa Panginoon at humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagagawa mo 'no. Kasi yan yung ano natin, daily ano natin, daily routine bilang isang, mananampalataya 'no. Everyday tayo nagkakasala, kaya nga sabi ng Panginoon, "Repent, repent," 'no. So araw-araw talaga tayong hihingi ng tawad sa Panginoon sa mga nagagawa nating kasalanan 'no. Kasi sa pag-iisip pa lang, yun yung isang pinaka-battle natin lagi 'no. Parang ano yan, spiritual tsaka flesh yung battle na yan sa utak mo 'no. Halimbawa, nakakita ka ng, babae na sexy or mahalay yung suot, magkakaroon ka na agad ng kasalanan sa isip mo, dahil yung katawan kasi natin makasalanan 'to 'no. Makakita ka ng macho, sexy, makakita ka ng maganda, kahit may asawa ka na, nagkakaroon ka na agad ng ibang thinking sa isip mo 'no. But, ayun kaya nga kailangan ihingi ng tawad dahil, nasa flesh pa kasi tayo. Kumbaga itong katawan natin talaga, ang gustong-gusto lang gawin nito kasalanan. At yung salita ng Diyos, sobrang halaga nun kasi yun yung kailangan natin para, i-correct tayo araw-araw sa mga maling ginagawa natin. Kagaya nga ng mga bagay na, nagagawa natin na hindi naman natin sinasadyang nagagawa. Pero kung meron tayong salita ng Diyos, nakikita natin yun na mali. Nakikita natin na mali yung ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng pagkakataong mag-repent, humingi ng tawad sa Panginoon. Pero tignan mo yung mga unbeliever o yung mga walang pananampalataya o hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Kapag gumagawa sila ng mga bagay na kasalanan, wala lang sa kanila yon. Normal lang sa kanila yon. Hindi sila humihingi ng tawad sa Panginoon kasi nga wala naman salita na nagtutuwid o nagko-correct sa mga mali nila. Kasi nga meron silang sariling paniniwala sa kanilang sarili 'no. So gano'n. Yan lang yung ating, topic sa araw na ito 'no. So yun lang. God bless everyone.